Madalas na pera ang nagiging ugat ng kaligayahan, maging ng luha at gulo. Sa masalimuot na buhay sa mundo, magagawa kayang isalba ng pag-ibig ang mapaniil na kalungkutan. Sa kwentong ito, dalawang tao ang pagtatagpuin ng tadhana, si Amira at si Miguel Anderson. Nag-aapoy na galit ang mabubuo sa kanilang pagitan dahil lamang sa salapi. Darating kaya ang pagkakataon na mapupundi ang puot sa kanilang mga puso? Magagawa kayang lupigin ng pagmamahal ang tunggalian sa pagitan nilang dalawa? Ampon, ampon! Simula nung ako'y bata pa, ang salitang ito ang nagsilbing musika sa buhay ng aking kinagisnan. Isang salita na animoy mabagsik na nota kapag aking naririnig ay waring paunti-unti akong nayuyupi. Tila bang marahan itong dinudurog ang aking kumpiyansa sa sarili, maging ang buo kong pagkatao. Paulit-ulit ako nakakarinig ng masasakit na pangungutya mula sa mga taong nakapaligid sa akin, kaklase man o maging ang mga batang nooy nakalaro ko, ay hindi nila maiwasan na maitanong kung sino ang tunay kong mga magulang. Ngunit hindi ko mabigyan ng sagot ang kanilang katanungan sapagkat maging ako hindi rin batid kung sino nga ba ang tunay kong ama at ina. Tinanong ko na rin ang aking mga nakagisnang magulang patungkol dito, ngunit hindi nila ako binibigyan ng malinaw na kasagutan. Ito ang ugat kung bakit wala akong masyadong kinakaibigan. Sa pamamagitan ng mga taong nagsilbi kong pamilya, ay natuto kong maging palaban sa buhay. Pinangaralan nila ako na ang buhay raw na alipin ng karuwagan ay ang buhay na walang katiyakan. Dahil doon ay nagsumikap ako at nagtiyaga hanggang sa natapos ko ang kursong engineering. Gayunpaman, nanatili pa rin walang katiyakan ng aking pagkatao. Sa tuwing natatapos ang haba ng buong araw, nauuwi pa rin ang lahat sa aking pagiging mag-isa. Maraming pagkakataon na kung sumasapit na ang gabi, ay nagmumuni-muni na lamang ako sa bintana ng aking kwarto habang tinatanaw-tanaw ang marangyang kalangitan. Pakiramdam ko ay hindi ako buo. May kung anong kulang sa akin. Gusto kong alamin kung sino at saan ba talaga ako nagmula. Marami na ako naipatay yung mga gusali, subalit ang gawing buo yung aking sarili hindi ko magawa-gawa. Sumasagi sa aking isipan kung ano ang rason kung bakit napunta ako sa mga taong hindi ko naman tunay na mga kadugo. Sampid lamang ako sa kanila. Sampid lamang ako pero napamahal ako sa kanila. Napag-isip-isip ko na di bali na lang. Ang mahalaga ngayon ay mahal ako ng kinikilala kong pamilya at mahal ko rin sila. Habang tumatagal kasi ay natatanto ko na kung pipilitin ko pang alamin kung sino yung tunay kong magulang, baka malito lamang ako. Sa ngayon, kaya ko nang maging independent. Pero maraming pagkakataon na lumalapit ako sa aking kinikilalang pamilya kapag hindi ko na alam ang desisyon na aking gagawin. Maswerte ko dahil napunta ako sa mga taong magaling kumalinga o mag-alaga na may halo na ring pagmamahal. Ako nga pala si Amira Anderson. I'm 25 years old now at kasalukuyang nagtatrabaho sa kumpanyang pagmamayari ng bilyonaryong negosyante na siya ring nakagisnan kong lolo, si Don Rafaelo Anderson. Ang kumpanyang pinatatakbo niya ay may malaking silbi o ambag sa buong mundo, lalo na rito sa Pilipinas. Layunin ng kumpanyang aking pinapasukan na mapadali ang transportasyon sa daigdig, ang magpatayo ng mga riles o ruta ng tren, pagpapagawa ng daungan ng mga barko, at ang paglikha ng airport ay ang mga aktibidad na nakasentro sa aming kumpanya. Si Lolo Rafaelo ay para ko na ring ama. Ako na yata ang pinakamaswerteng tao sa mundo dahil kahit ampun ako, ay kumpleto ang aking pamilya. Nararamdaman kong tunay ang pagmamahal na binibigay nila sa akin. Narito ako ngayon sa malawak na hardin ng aming bahay. Katabi ko si Lolo, kaya mismong balikat niya ang ginawa kong unan. Nandito kami ngayon sa isang lilim ng isang puno. Rest day namin, kaya ginugol ko talaga ang aking oras upang makapagpahinga bago muling makipagbakbakan sa opisina. Lo, what's your secret that made you so rich? Tanong ko sa kanya habang nananatili pa rin ako nakasandal sa kanyang balikat. Napatawa ko siya nang dahil sa aking tanong. Lo, I'm serious. Bakit ka ba tumatawa? Muli akong nagtanong sapagkat nagtataka ako sa cute na kanyang reaksyon. Inialis ko yung aking ulo na nakasandal sa kanyang balikat at saka ko siya sinundot ng daliri sa kanyang tagiliran na kaagad niya namang kinakiliti. Bakit mo naman naitanong yan? Tumingin siya sa akin. Hinawi niya ang ilan kong buhok na tumatabon sa aking muka, bunsod ng hangin na nagtangkang sirain ang aming usapan. Wala lang po, gusto ko rin po kasing maging bilyonaryo katulad mo. Usal ko at ngumiti rito. Pagkatapos ng aking tugon, ay niyakap ko ang aking lolo.
Nais kong ipadama sa kanya na mahal ko siya, and so that he can also feel that he is really my idol when it comes to doing business. Maliban sa aking magulang, ay si Lolo ang pinagkakatiwalaang tao na tinuring ko na ring kaibigan. Hindi ko lamang siya basta-bastang lolo dahil he is also my only one boy best friend. Sa kanya ko sinasabi lahat ng problemang meron ako. Palagi niya akong pinagtatanggol sa tuwing aksidente ako nakakagawa ng pagkakamali, lalo na sa opisina at dito sa aming bahay. Sinasabi niya na ako raw ang prinsesa niya rito sa Malakastilyo niyang tirahan. Sobra niyang sweet sa akin. Kung hindi ko lang siya lolo o kung kaedaran ko lamang siya tapos maniligaw siya sa akin, hindi ako mag-aatubiling sagutin siya. Ang ugaling mayroon si lolo o ang katangiang mayroon siya ay ang uri ng pagkataong gusto ko na mayroon sa lalaking aking makakatuluyan balang araw. Hindi ko alam kung paano ko naging bilyonaryo. Nagsipag at nagtiyaga lang naman ako. Basta dumating na lang yung isang araw, nagising ako mayaman. Kaya ang dating gwapor, isa na ngayong naputo lang kanyang sasabihin nang bigla akong sumingit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Isa na ngayong bilyonaryo pero gwapo pa rin. Nagsanib ang puwersa ng aming mga tawa at nakabuo ng nakakatuwang halakhakan. Muli ko na namang napagmasdan ang pinakapaborito kong ngiti ni Lolo. Nakakatuwa lang isipin na nagagawa ko siyang paligayahin hanggang sa dumating ang oras na ikinabalisa ko. Ang aming halakhakan ay marahang nawawala ng tunog. Ang aming ngiti ay dahan-dahang naglalahot na babahiran ng takot. Nakatingin ako kay Lolo. Harapan kong nakikita ang hirap niya sa paghinga. Nakahawak niya siya sa kanyang dibdib kaya kaagad ko siyang niyakap sapagkat pansin kong nawawalan siya ng lakas na tiyak na ikakabagsak ng kanyang katawan. Amira's point of view. Hindi ako makaimik na mga oras na iyon sapagkat pinangunahan ng kaba ang buong sistema ng aking katawan. Nagsidatingan ng aming mga kasambahay at ilan pang tao sa bahay. Tulong-tulong naming inagapan ang paghihirap ni Lolo sa paghinga. Tumawag ng medic at ambulansyang iba at kaagad namang naidala si Lolo sa malapit na ospital. Wala akong kaalam-alam na kanina pa pala nag-uunahan sa pagtulo, yaring aking mga hibang na luha. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga blessings na pinagkakaloob mo sa amin. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa. Dalangin ko po, naway maibalik ang dating sigla ng pangangatawan ni Lolo. Narito ako ngayon sa chapel ng hospital na pinag-admitan kay Lolo. Patuloy pa rin ako lumuluha habang kinakausap ang Panginoon. Walang kasawaan akong nagsumamo o nagmamakaawa upang marinig niya ang aking panalangin. Walang nagawa ang aking mga nanginginig na palad upang pigilan ang pagdausdos ng aking malilinaw na luha. Humihikbi akong tumayo at nakayukong naglakad palabas ng chapel. Hindi ko na malayang may isang lalaki palang naglalakad patungo sa aking direksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsalubong kamit na bangga sa isa't isa. Siguro'y nakatulala siyang nakatingin sa altar kaya hindi niya inaasahang makakabangga niya ako. Naumpog ako sa kanyang leeg. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naipahid ko ang aking mga luha sa kanyang mabangong leeg. Tinungo ng kanyang palad ang laylayan ng kanyang damit at tinaas iyon upang punasan ng kanyang leeg na nabasa ng aking luha. Nagulat ako sa kanyang ginawa dahil sa tanang buhay ko ay bihira lamang ako kung makakita ng lalaki nagtataas ng damit sa mismong harapan ko pa at sa harapan ng chapel. Sorry po, hindi ko sinasadya. Sincere akong humingi ng tawad habang pinapahid ko ang aking mga luha sa aking mga mata at bahagyang inaayos ang aking buhaghag na buhok. Pinipigilan ko ring tumulo ang aking sipon na kanina pang naipon sa aking ilong. Umaasa ako na susuklian niya ng ngiti o anumang mabuting tugon yaong aking winika pero hindi. Hindi rin siya humingi ng sorry sa akin. Gayong pareho naman kaming nakagawa ng kasalanan sa isa't isa. Imbis na bigyan niya ako ng panyo, galit na muka ang pinukol niya sa akin. Hindi niya ako inimikan. Bagkus ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad patungo sa loob ng chapel. Lumuhod siya ron at taimtim na nagdasal. Hindi ko inaakala na sa kabila ng pagiging suplado niya ay madasalin din pala siyang lalaki. Dapat na ba akong ma-turn on? Tanong ko sa aking sarili. Dahil sa pinakita niyang pagiging madasalin, pinapatawad ko na siya sa kanyang pagiging suplado. Kaagad ako umiwas ng tingin at saka tumalikod at naglakad palayo noong mapansin kong tapos na siyang magdasal at nagbabadya ng lumingon. Subalit ang kaganapang iyon ay hindi nagawang lusawin ng lungkot na namamayani sa aking loob.
Balisa akong humahakbang patungo sa kwartong kinararatayan ni Lolo. Ma, kamusta po si Lolo? Tanong ko sa aking kinikilalang ina. Kasama niya ang aking ama-amahan at ilang pang mga kaibigan ni Lolo. May lalaki rin silang kasama na hindi pamilyar sa akin pero kahawig ni Mama. Hindi ko na lamang iyon pinansin dahil mas inaabangan ko yung tugon ni Mama sa aking katanungan. Amira, wala na si Dad. Kaagad ako niyakap ng aking ina. Ang garalgal at nauutal na tono ng kanyang boses ay kababakasan ng labis na panlulumo. Hindi ko na malayan ang pag-agos ng aking mga luha. Nagpupumiglas ako sa mahigpit na pagkakayakap ni Mama dahil gusto kong lapitan si Lolo. Gusto kong pumasok sa loob ng kwartong kinahihigaan niya upang siya'y gisingin. Lo, wake up please. Gumising ka na po. Wika ko habang humahagulgol. Parang pinagkaisahan ako ng langit at lupa. Walang tigil kong ginigising si Lolo sapagkat hibang pa rin ako umaasa na muli niyang imumulat ang kanyang mga matang labis kong kinasasabikan. Hindi ko matanggap ang mga nangyayari ngayon. Walang nagawa yaring pagtulo ng aking maligamgam na luha. Hindi nito nagawang ibalik sa rati ang sigla ng katawan ni Lolo. Ang temperatura ng palad niya na aking hawak-hawak ay pumirmi sa pagiging malamig. Labis ako nakaramdam ng panghihina. Minabuti ng aking ama at ina na pansamantala muna akong ilayo kay Lolo. Naisin ko mang manatiling yakap si Lolo pero wala na akong lakas upang pumiglas pa sa bisig ng aking ama. Inilayo nila ako sa lugar na yon upang makapagpahinga pero wala namang pinagbago. Sobrang bigat pa rin ang aking dibdib noong ibinuburol si Lolo hanggang sa siya ay mailibing. Palagi ko na lamang nakikita yaong lalaking kahawig ni Mama na nakita ko noon sa ospital. Tinanong ko si Mama kung sino yung lalaking yon at kaagad naman siyang tumugon ng malinaw. Si Alexander daw yun, ang kapatid niyang lalaki. Dahil doon, nalaman kong may isang anak na lalaki pa pala si Lolo. Nahuli niya kami ni Mama na nakatingin sa kanya, kaya siya dumais sa amin at nakipag-usap. Nagpakilala siya sa akin at natutuwa ako dahil medyo hawig sila ni Mama pagdating sa itsura. Sobrang busy ko sa Texas. Hindi ko na malayang may anak ka na pala, Ami. Napalunok na lamang ako ng laway dahil sa kanyang sinabi kay Mama. Ang ganda niya naman. Anong pangalan mo, Iha? Dagdag nitong tanong. Amira po, Tito. Kaagad akong tumugon sa kanyang katanungan. Nababakas ko sa kanyang mukha na masaya siyang nakilala niya ako. Kasing bait niya si Mama. Iba talaga kung magpalaki ng mga anak si Lolo. Isang lalaking kasing idaran ko ang dumais kay Tito Alexander. Tinawag siya nitong Daddy. Nagulat ako dahil may pinsan pa pala ako. Pinsan-pinsanan. May pamangkin pa pala si Mama. Buong akala ko'y ako lang talaga yung nag-iisang apo ni Lolo. Pero may tunay pala siyang apo. Apo na kadugo niya. Bahagya ako nalungkot dahil tsaka lang sila dumalaw rito sa Pinas kung kailang wala na si Lolo Rafaelo. Miguel, eto nga pala si Ami, tita mo. Tsaka ito naman si Amira, ang pinsan mo. Pinakilala kami ni Tito Alexander sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Hi po, tita. Nasa likod nila ako. Matapos makipagkamay ni Miguel kay Mama ay marahan siyang humarap sa akin. Nagulat ako nang harapan ko nang makita ang kanyang wangis. Ikaw? Sabay naming usal dahil sa gulat. Hindi ko inaakalang pinsan ko pala yaong lalaki na nakabanggaan ko roon sa chapel noong mga nakaraang araw. Gayunpaman, pinilit ko pa rin makipagkamay sa kanya bilang pagrespeto kay Tito Alexander at pati na rin kay Lolo. Ang gwapo naman ng pamangkin ko, manang-mana sa kanyang lolo. Kuhang-kuha mo talaga yung lahi nating mga Anderson. Puri ni Mama kay Miguel. Salamat po, masaya po kung nakilala ko kayo. Pero tita, bakit parang hindi nyo kamukha si Amira? Hindi niya ako tunay na anak, ampun niya lang ako. Singit ko sa kanilang usapan. Hindi ako nag-atubiling sumagot at sabihin ng totoo. Kita ko nagulat sila sa aking ginawa. Pilit akong umiti sa kanila at saka ko sila iniwan. Narinig kong pinipigilan ako ng aking ina na umalis. Amira, Amira anak, saan ka ba pupunta? Bahagya akong huminto at nilingon ang aking ina. Tinitigan ko siya sa mata at agad ako nagtanong. Bakit parang tinatago mo sa kanila na hindi mo ko tunay na anak? Naluluha akong tanong. Hinawakan ni Mama ang aking kamay at saka niya ako niyakap. Hindi sa ayaw kong malaman nila. Gusto ko lang na ituring kitang tunay na anak dahil mahal na mahal kita. Ayokong ampun lang ang tingin nila sa'yo dahil para sa akin, totoo ka naming anak ng papa mo. Anak kita, Amira. Ginantihan ko ng yakap ang aking ina.
Nang mga oras na to ay mas napatunayan kong mahal nila ako sa kabila ng pagkakaiba ng dugong nananalaytay sa aking katawan. Lumipas ang maraming araw. Hindi pa man kami nakaka-recover sa pagkawala ni Lolo, pero inilabas na ng kanyang abogada ang mga huli niyang tagubilin, kasama na ang mga pamanang matagal na niyang pinagpaplanuhan. Batid niya raw na pareho kami ni Miguel na may potensyal sa pagpapalakad ng negosyo, kaya nasa aming dalawa na raw ang desisyon kung sino ang karapat dapat na mamahala sa kumpanyang maiiwan niya. Bukod roon ay makakahati ko rin si Miguel sa kayamanan ng aming lolo. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahang gagawin ni Lolo ang bagay na yun, pero mukhang mas nagulat si Miguel. Paano nangyaring halos kalahati ng yaman ni Lolo ay mapupunta sa babaeng hindi niya naman tunay na kadugo? Mataas ang tono ng boses ni Miguel. Dinig ng lahat ang kanyang sinabi. Pilit siyang pinatatahimik ng kanyang magulang pero ayaw niyang magpaawat. Lumapit siya sa akin at harapan niya akong pinukulan ng masamang tingin. Let's see kung sino ba talaga sa ating dalawa ang karapat dapat na mamuno sa kumpanya. Gigil niyang wika sa akin. Ang kanyang titig ay kababakasan ng galit o pagkainis. Hindi ko akalaing ganoon pala siya kaswapang pagdating sa kayamanan. Hindi ako nagatubiling tanggapin ang kanyang hamon. Kailangan kong patunayan sa kanilang lahat na tama ang sinabi ni Lolo. Karapat-rapat din ako maging tagapamahala sa kumpanyang naiwan niya. Hindi ako basta-basta na magpapatalo kay Miguel. Ayokong sayangin ang tiwala na binigay sa akin ni Lolo Rafaelo. Gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang ang pinakamataas na pwesto sa kumpanya. Yun palang gusto niya. Pwes, umanda siya sa akin. Sambit ko sa aking sarili habang sinusundan ko ng tingin ang pumapalayong si Miguel. Inaakala ko mabait din siya kagaya ni Lolo, pero mukhang lamang ang dugong Amerikano sa kanya. Mahilig man sakop at masiba pagdating sa pera. Ako yung magsisilbi ninyong tagahusga. Magkikita-kita na lamang tayo sa office tomorrow para sa unang paghuhusga. Good luck, Amira. Mahinahong turan ng abogada ni Lolo. Initian ko na lamang siya bilang simbolo ng aking pagsang-ayon. Maayos siyang umalis habang naiwan naman ako rito sa aming bahay kasama ang aking mga magulang. Dumating ang umagang pinakahihintay ko. Maaga ako nagising upang maaga rin ako makarating sa opisina. Nang matapos ako sa aking paggayak sa aking sarili, ay agad na ako nagtungo sa garahe ng aming bahay at saka maingat na sumakay sa aking magara at mamahaling black color na motorsiklo. Wala akong sariling driver dahil marunong naman ako magmaneho. Tinuruan ako ni Lolo noon kung paano mag-drive ng tama. Habang nilalandas ko na ang kahabaan ng kalsada, isang pamilyar na sports car ang aking natanaw sa aking side mirror. Nasa malayo pa lamang ay kita ko na ang pulang kulay nun nakahalin tulad sa sasakyan ni Miguel. Ang ugong ng kanyang sports car ay talaga namang nagdudulot ng kaba sa akin. Ayoko mauna siya sa akin kaya maingat kong hinarurot yaring aking motorsiklo upang hindi ako maunahan ni Miguel. Kailangan mauna ako makarating sa opisina dahil batid kong bawal ang malate doon. Iyon ang first rule ng opisina. Sa kamalas-malasang pagkakataon, nararamdaman kong pumapalya na yaring aking motorsiklo. Nakalimutan ko yata ang magpa-full tank kahapon. Malayo-layo pa yung gas station mula rito sa kinaroroonan ko ngayon. Minainam ko na lamang ang magbagal muna ng takbo dahil may mga sasakyan sa aking unahan. Halos tumatakbo yung oras. Papalapit na rin sa aking likuran ang sports car na pula. At nang ito'y pumantay sa akin, ay tinignan ako ni Miguel mula sa kanyang bintana. Sumitsit siya sa akin at ako'y kanyang kinindatan. Kahit nakasuot ako ng helmet at ilang pang rider suit, ay mukhang nakikilala niya pa rin ako dahil siguro sa aking motor at sexy na hubog ng aking katawan. Good morning, Miss Amira Anderson. Ang tono ng kanyang boses ay tila ng yayamot. Para bang napipilitan lamang siyang banggitin ang apelyidong karugtong ng aking pangalan. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin talaga matanggap na may magandang pinsan siya. Hindi ko siya masyadong pinansin, kaya minainam ko ang umovertake sa mga sasakyang narito sa aking unahan. Mukhang hindi sumasang-ayon sa akin ngayon ng tadhana. Biglang naubusan ako ng gas. Nang tumigil ako sa pagmamaneho ay tumigil din si Miguel. Imbis na pasakayin niya ako, iniwanan niya lamang ako ng eye to eye na paghahamon. Nagulat ako nang businahan niya ako pero hindi ako nagpatinag. Itinulak ko ang aking motor dahil malapit na rin naman ako sa gas station. Habang nagtutulak ako ay humarurot si Miguel pauna hanggang sa hindi ko na natanaw ang kanyang sasakyan sa bilis niyang magmaneho. Naiinis ako sa aking sarili dahil sa dami ng pagkakataon
Bakit pa ako ngayon minalas na naubusan ng gas? Hindi rin nagtagal ay nakapagpagas na rin naman ako. Minainam ko ng ma-full tank yaring aking motor para hindi na maulit ang nakaka-bad trip na pangyayari kanina. Inakala ko na unahan na ako ni Miguel. Buong akala ko nakarating na siya sa opisina. Ngunit biglang gumuhit sa aking labi ang ngiti. Natuwa ko na makita ko ang kanyang sasakyan na naroong naipit sa kalagitnaan ng mabagal na traffic. Nakangiti ko siyang sinilip sa bintana ng kanyang sasakyan habang tuloy-tuloy lamang akong sumisingit sa mga sasakyang nagsisihintuan na rin. Buti na lamang talaga, motor ang aking ginamit ngayon. Pansin kong nagiinit na yung ulo ni Miguel dahil sa bagal ng traffic. Masaya ako nakalampas sa mabagal na traffic at ligtas na nakarating sa opisina. Maswerte ako dahil nakarating ako ng mas maaga kumpara kay Miguel. Nang makarating ako sa opisina, ay binati kaagad ako ng mga trabahador doon. Sinalubong ako ng abogada ni Lolo. Ilang oras muna ang lumipas bago dumating si Miguel. Baka sa kanyang muka ang inis na mahirap ipinta. Magandang tanghali, Mr. Miguel Anderson. Pasimple kong bati upang mas mayamot pa siya. Sa wakas, nagawa akong gumanti sa pangaasar na ginawa niya sa akin kanina sa kalsada. Ngiti lang ako ng ngiti habang siya naman ay galit na galit. Tila ba gusto na akong barilin. Mr. Miguel Anderson, alam mo bang dapat na palagi kang maaga? First rule ng companying ito ay ang pagiging on time. Kung gusto mo talagang maging CEO, iwasan mo ang malit. Saad ng abogada. Tumangot-tango naman ako habang pinagsasabihan ito si Miguel. Tinataasan ko lamang ng kilay si Miguel. Sa tuwing gigil siyang tumitingin sa akin. Traffic kasi rito sa Pilipinas. Anong uri ng bansa ba kasi ito? Ibang-iba sa Amerika. Parang parusa ang tumira sa ganitong klaseng bansa. Tugon ni Miguel sa abogada. Natatawa na lamang ako sa kanyang reaksyon. Ang cute niyang panoorin kung paano siya magalit. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako natutuwa sa taong galit na galit. Siguro dahil sa kaligayahan ko ang pagiging palpak ni Miguel. Traffic? Reason ba yun? Bakit mas maagang nakarating si Miss Amira kaysa sayo? Hindi naman siya na-late. Tanong ng abogada kay Miguel. Motor po yung gamit niya. Sagot ni Miguel na para bang napipilitang magsalita at naririndi na sa sermon ng abogada ni Lolo. Motor ang ginamit ko dahil alam kong nasa Pilipinas ako. Alam kong madalas ang traffic dito. Ang isang matinong leader, dapat batid niya ang paligid na kanyang ginagalawan. Dapat matalino para sure na may maayos na patutunguhan ang kanyang organisasyon. Tama po ba ako, attorney? Salaysay at tanong ko sa abogada. Hindi na lamang umimik si Miguel at mas pinili na lamang nitong manahimik. Nakangiti naman akong tumingin sa kanya. I flip my hair, tsaka ko siya pinanlakihan ng mga mata. Mainis lang siya sa akin ng mainis. Wala akong pakailam. Exactly, tama si Miss Amira. Let's proceed sa mga proyektong ipapagawa ko sa inyo. Usal ni attorney. Sumunod na lamang kami ni Miguel sa kanyang likuran. Nagkagirian kami't nagtutulakan. Na halos ikinasubsob ko na sa cubicle ng mga nagtatrabaho roon. Inipon ko yung aking lakas at hinampas ko si Miguel gamit yaring aking bag. We need to continue the project about the railways na magdudugsong sa mga probinsyang Panay, Bataan, Cagayan at Ilocos. Naatasan si Don Rafaelo ng Department of Transportation na maikonekta ang mga probinsyang ito sa Kamaynilaan. Dahil wala na ang lolo nyo, kayong dalawa ang naatasan kung magpatuloy ng proyektong to. Malaking pera ito kapag napagtagumpayan ng ating kumpanya. Salaysay ni attorney. Attorney, you mean na kailangan magkasama kami sa paggawa ng project na yan? Gulat na tanong ni Miguel na para bang diring-diri sa akin. Kaya kong pangatawanan ng proyektong yan kahit mag-isa lang ako. Hindi ko kailangan ng lalaking basura ang ugali. Saad ko sa mataas na tono ng aking boses. Sa pagkakataong to, ayokong magbangayan o magpasiklaban kayong dalawa. Kailangan ninyong magtulungan para maging magandang achievement ng ating kumpanya at para dumami pa yung mga projects na matatanggap natin, okay? Sambit ni attorney. Nagkatitigan na lamang kami ni Miguel. Wala kami nagawa kundi ay magsama at magtulungan para sa ikuunlad ng aming kumpanya. Narito na kami ngayon ni Miguel sa lugar kung saan namin sisimulan ang proyekto. Nakasuot kami ngayon ng helmet at ilan pang engineer suit. Pilitin man namin na maging magkasundo, ngunit walang oras na hindi kami nag-aaway. Sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata ni Miguel, ay tila bang may apoy na sumisiklab sa aming pagitan. Gayunpaman, kinakailangan naming maging professional sa trabaho. Pilit ko siyang pinakikisamahan at batid kong ganoon din siya sa akin. Ito yung mga lugar na mahahagip ng project. Tura ni Miguel, gamit ang mapang nakalatag sa mesa.
Tinuturo niya sa akin ang mga lugar na posibleng mapagtatayuan ng mga riles. Mas maganda siguro kung dito natin ililiko ang daan. Suwestyon ko at turo sa mapa. Hindi ko napansing magkapatong na pala ang aming mga palad ni Miguel. Parehas kasi naming sinusuri ang mga lugar na mahahagip ng proyekto. Nagulat ako kaya kaagad kong inalis ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ikaw ha, pasimple mong hinahawakan yung kamay ko. Turan ko kay Miguel, ngunit hindi niya ako pinapansin. Ni ang lumingon ay hindi niya ginawa. Tuloy lamang siya sa pagsusuri sa mapa at inililista niya sa tangan niyang papel ang mga lugar na nakikita niyang angkop sa proyekto. Amira's point of view. Nakaramdam ako ng kaunting hiya dahil hindi niya naman lang ako pinapansin. Tinititigan ko na lamang si Miguel habang seryoso siya sa kanyang ginagawa. Nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa trabaho. Mukhang nakuha niya yung pag-uugali ni Lolo pagdating sa pagpapalago ng negosyo. Nawili ako sa kakatitig kay Miguel. Hindi ko napansin na kanina pa pala niya ako kinakausap. Amira, anong nangyayari sa'yo? Are you out of your mind? Turan niya habang kinakaway niya ang kanyang palad sa aking harapan. Nang bumalik ako sa katinoan, nakita ko malapit ng mukha niya sa mukha ko. Para bang sinisilip niya ang aking mata. Dahil sa pangyayaring yun, napansin ko ang kaakit-akit na mata ni Miguel. Sa tuwing siya ay kumukurap, nadadala ko. Hindi ko maiwasan ng hindi mapahanga. Gayong taglay ng kanyang wangis ang karisma na tiyak na ibig ng halos lahat ng babae. Wala, may iniisip lang ako. Palusot ko at saka bumalik sa trabaho. Habang abala ko sa ilang mga bagay na aking ginagawa, may mga oras na nahuhuli ko si Miguel na nakatingin sa akin. Umiiwas siya sa tuwing tumitingin din ako sa kanya. Nang dahil doon, nakaramdam na ako ng pagkailang sa kanya pero pilit kong nilalabanan ng ganoong pakiramdam dahil magiging sagabal lamang iyon sa proyektong sabay naming binubuo. Ang mga unang araw namin sa trabaho hindi nagbunga ng maganda dahil madalas magkataliwas kami ni Miguel ng ideya. Nadismaya si attorney sa amin kaya muli niyang sinabi na kailangan naming mag-isa ni Miguel para sa ikabubuti ng aming proyekto. Ngunit kahit anong gawin kong pagpapakabuti, palagi na lamang siyang nagagalit sa akin. Palagi na lamang ako nagkakamali ayon sa kanya. Mas maigi siguro kung hayaan mo na lamang ako sa proyektong to. Usal niya sa akin. Hindi ako nagpatinag. Bagkos ay matapang ko siyang sinagot. Naririto kami ngayon sa gilid ng highway. Nag-aaway na para bang aso't pusa. Mr. Miguel, bakit hindi na lamang ikaw ang umalis? Sa ating dalawa, mukhang ikaw naman ang may problema. Mukhang nagawa ko namang painitin ang ulo ni Miguel dahil sa aking mga sinabi. Miss Amira, ikaw ang dapat na umalis dahil puro kapalpak. Walang kwenta lahat ng suggestions mo. Paano magkakaroon ng kwenta yung mga suggestions ko kung palaging ideya mo yung nasusunod? Ang problema kasi sa'yo, masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Turan ko sa tonong pasigaw at saka ko tinalikuran si Miguel. Patawid na sana ako ng kalsada nang biglang hinawakan ni Miguel ang aking braso at hinigit niya ako palapit sa kanya. Natapilok ako sa lakas ng puwersa ng braso ni Miguel. Naging dahilan yun upang mapasubsob ako sa kanyang dibdib. Bahagyang bumagal ang ikot ng aking mundo. Parang gusto ko na lamang ang matulog at manatili rito sa pagitan ng mauugat na bisig ni Miguel. Naamoy ko siya. Sobrang nakakatuwa ang taglay niyang bango. Gusto kong kagatin na lamang ang kanyang dibdib ngunit minainam ko ang magpigil. Kasabay ng paglapat ng aking pisngi sa matigas na dibdib ni Miguel ay ang pagdaan ng isang rumaragasang dump truck. Kung hindi niya pala ako hinigit, baka nasagasaan na ako ngayon. Kaagad akong bumitaw kay Miguel at bahagyang lumayo sa kanya. Ano ba? Ang sakit nun ah. Sigaw ko sa kanya habang nakataas ng bahagyayaring aking paa na natapilok. Ginamit ko ang aking talent sa pag-acting upang magkunwaring galit ang ekspresyon ng mukha ko. Ikaw pa ang galit ngayon. Kung hindi dahil sa ginawa ko baka namatay ka na. Bulyaw niya sa akin. Galit na naman siya sa akin pero kahit ganun, hindi nakakatakot yung ekspresyon ng kanyang mukha. Kahit ano yung gawin niya, ang gwapo pa rin niya kung titigan. Hindi siya nakakasawang tignan. Bakit ka galit? Tanong ko sa kanya habang pinanlalakihan ko siya ng mata. Paano hindi ako magagalit? Pinapagalitan mo ko. Imbis na magpasalamat ka sa akin, nagsusumigaw ka pa riyan. Habang nagsasalita at sumisigaw, ay marahan siyang humahakbang palapit sa akin. Dumating sa punto na kung saan magkadikit na ang aming mga noo. Ano bang gusto mong mangyari? Sarkastiko niyang wika. Ngumunguso pa siya na tila ba nais niya akong halikan. Hinawakan ko ang magkabilang bewang ni Miguel upang pigilan siya sa patuloy niyang pagdais. Naparalisado ko ng mga sandaling yun.
Hindi ko na alam ang aking gagawin dahil inaalipin na ng panginginig ang buong sistema ng aking katawan. Miguel, ano ka ba? Nauutal kong sambit habang patuloy ko pa rin siyang pinipigilan. Mula sa kanyang bewang ay tinungo ng aking kamay ang dibdib ni Miguel upang siya ay itulak. Nakusumot ko ang kanyang polo na naging dahilan sa pagkapigtas ng 2 botones sa kanyang dibdib. Nagulat ako dahil natanaw ko yung pinagpapawisan niyang dibdib. Dahil sa pagkapigtas ng 2 botones, nasilip ko ang 2 nakalitaw na abs ni Miguel. Sa sobrang pawis ng kanyang dibdib, dumudulas na ang aking mga palad na hindi nakapamigil. Humakbang ako paatras dahil hindi ko na kayang magpigil dahil nangangalay na ang aking mga brasong dumudulas sa dibdib ni Miguel. Sa kamalas-malasang tagpo ay patalikod ako na tilapid sa sports car ni Miguel. Napahiga ako sa unahan nun habang nakapatong naman si Miguel. Hawak ko pa rin ang kanyang dibdib. Nakakaramdam na ng labis na pagkangalay ang aking mga braso kaya bumigay na lamang ako. Lumingon ako pakaliwa upang umiwas sa labi ni Miguel na nagtatangkang dumampi sa aking muka. Hindi kita halikan. Sinusubukan lang kung gusto mo ba ako o hindi. Palagi ka na lang kasing mainit yung ulo sa akin. Wika niya't ngumiti pero speechless pa rin ako sa mga nangyayari dahil hindi pa rin nagbabago ang aming posisyon. Nasa ibabaw ko pa rin si Miguel habang heto ako't nakahiga. Hindi kita gusto. Tumayo ka na, ang bigat mo. Nauutal kong sad at saka sumigaw. Kung hindi mo ko gusto, tignan mo ko sa mga mata. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Tila hinahamon niya ako. Pinilit kong labanan ang nararamdaman kong pagkailang. Nang dahil sa aming pwesto, ay harapan kong nakita ang buong pang-itaas na katawan ni Miguel dahil nakalaylay ang kanyang polong sira ang 2 botones. Ang malinaw na pawis sa kanyang dibdib ay nagbabadyang pumatak sa aking dibdib. Napapalunok na lamang ako ng laway. Gayunpaman, marahan pa rin akong tumingin sa mga mata niya. Ang ganda mo pala, Amira. Turan niya noong magtagpo ang mga tingin namin. Sa sobrang kilig, na ipapadyak ko ang aking mga paa. Hindi ko sinasadyang matuhod ang alaga ni Miguel. Nang dahil doon, nakalaya rin ako sa wakas mula sa pagkakakulong sa kanyang mga makapagpigil hiningang bisig. Natatawa na lamang ako habang namimilipit siya sa sakit. Simula noon ay nagkaroon na ng kaunting pagkakaibigan sa pagitan namin ni Miguel. Naging kampante kami sa isa't isa na siyang naging dahilan kung bakit napadali ang trabaho namin. Mas naging mabilis ang pag-usod ng aming proyekto dahil nagkamabutihan na kaming 2 ni Miguel. Bawat araw, pinili namin na maibigay ang aming best para mabilis na matapos ang project dahil may mga project pang nakahanay. Before the projects are end patungkol sa railways, nag-check muna kami kung maayos ba yung pagkakagawa sa mga ito. Habang ginagawa namin yon, ay aksidenteng natusok sa isang bakal ang aking daliri. To the rescue si Miguel nung narinig niya akong dumaing. Kinuha niya ang aking kamay at kaagad na sinipsip ang dugo sa aking sugat. Nagulat ako sa kanyang ginawa dahil hindi ko inaasahang magagawa niyang sipsipin ang sugat sa aking daliri. Gumupit siya ng kaunting tela sa kanyang damit at binigkis sa aking daliri. Mapagpalingan niya ako inakay pabalik sa pinagpapahingahan ng mga trabahador namin. Sa kamalas-malasang tagpo, muli na naman ako natilapid sa riles. Sumuray ako, subalit kaagad ako sinalo ni Miguel. Bumagsak kaming 2 sa riles habang nakakulong ako sa kanyang bisig. Tanto kong nasaktan niyang kanyang likod dahil sabay kaming natumba. Sabay kaming nagtawanan at imbis na lumuha sa sakit, nagawa niya pa akong inalalayan sa aking pagtayo. Sabay naming sinusog ang riles pabalik sa tambahay ng mga trabahador. Magkahawak kami ni Miguel habang nilalandas namin ang kahabaan ng riles. Naging laman kami sa mga usap-usapan ng mga construction workers dahil daig pa raw namin ni Miguel ang magjowa. Pinagchichismisan kaming 2 dahil buong akala nila magkadugo kami ni Miguel. Ang tanging alam nila ay totoo kong pinsan si Miguel. Binaliwala lang namin ang pangyayaring yun sapagkat batid namin pareho ni Miguel na walang katuturan ang ganoong mga klaseng bagay. That time, wala pa namang bumibiyaheng tren dahil may kaunti pang tatapusin ng aming team. Sa katagalan, natapos din ang aming proyekto. Maayos at kapaki-pakinabang. Labis ang tuwang naramdaman ni attorney sa isang matagumpay na proyektong sabay naming ginawa ni Miguel. Good job to the both of you. Puri ni attorney sa amin. Ang bagong pagkakaibigan na nabuo sa pagitan namin ni Miguel ay tila kaagad na magwawakas. Inakala namin na sapat na ang isang proyekto at pipili na si attorney ng magiging tagapamahala ng kumpanya.
Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang kanyang ipapagawa sa amin. Sa rami ng mga nakahani na projects ay mas minabuti na attorney na i-assign kami ni Miguel sa magkaibang lugar. Magiging challenge to sapagkat sa pagkakataong to, kinakailangan naming galingan o ipakita ang pinaka-best namin para mapili bilang CEO ng kumpanya ni Lolo Rafaelo. Nagkatitigan kami ni Miguel. Muli ko na namang nasilayan ang kanyang mukha sa pagiging competitive. Sa isang iglap, ganoon kabilis na nagbago ang tingin niya sa akin. Noong matapos na ang session ni attorney, hinabol ko si Miguel upang makausap siya ng masinsinan. "Pinsan, sandali." Tawag ko sa kanya. Mula sa kanyang paglalakad, huminto siya at marahan niya akong nilingon. Nagpatuloy ako sa pagtakbo palapit sa kanya. Nang malapitan ko na siyang nakaharap, nginitian ko siya bilang pahiwatig na wala akong balak makipag-away. "Pinsan, nasisiraan ka ba ng bait?" Sunod-sunod niyang tanong habang makikita sa mukha niya ang nayayamot na ekspresyon. "Magpinsan tayo, right?" Pagkukumpirma kong tugon. "Nagkakamali ka. Pareho tayo ng surname pero hindi kita kinikilalang pinsan." Supladong usal ni Miguel at saka muling tumalikod. Naglakad siya ngunit muli ko siyang tinawag. Hinawakan ko ang kanyang braso upang tuluyan siyang huminto sa paglalakad. "Ano ba yun, Amira?" Tanong niya sa akin na wari bang naiinis. Baka sa tono ng kanyang pananalita na wala siya sa mood na makipag-usap. Para bang napipilitan lamang siya makipagpalitan ng conversation sa akin. "Gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit anong mangyari, huwag nating kakalimutang minsan na tayo naging magkaibigan." Saad ko at muling umiti rito. Tinignan ko ang kanyang muka upang abangan kung anong ekspresyon na naman ang kanyang pakakawalan. At ayun na nga, nakatanggap na naman ako ng pagsusungit mula sa kanyang mga tingin. "Sinong nagsabing magkaibigan tayo? Dahil ba sa naging mabait ako sa'yo kaya mo nasasabi yan?" "Miss Amira, lahat ng pagiging mabuti ko sa'yo noong mga nakaraan ay hindi yun pakikipagkaibigan. Nakikisama lang ako sa'yo. Nakikibagay lang ako sa aking trabaho. Ang tawag doon ay pagiging professional." Mahaba niyang salaysay. Medyo napahiya ako dahil nagmukha akong filingera that time. "Okay." Baka sa tono ng pananalita at maging sa ekspresyon ng mukha ko ang pagkapahiya, ikinuyom ko ang aking palad at nagdikit na rin ang aking mga ngipin na nanggigigil. Gusto ko sanang sapakin si Miguel pero tinalikuran niya lang ako tsaka siya nagpaalam sa akin. "Nakakainis." Sigaw ko sa tonong gigil. Hindi ko gaanong nilakasan yung sigaw ko dahil baka marinig ako ni Miguel. "Narinig ko yun. Mainis ka lang. Wala ka magagawa." Nagulat ako sa winika ni Miguel. Narinig niya pala ang sinabi ko. Bahagya siyang lumingon muli sa akin at nag-iwan ng pamatay na kindat at ngiti. Hindi ko alam kung ano bang aking nararamdaman sa mga oras na to dahil pakiramdam ko, naghalo na ang kilig at inis sa aking dibdib at maging sa buong sistema ng aking katawan. Nandito ako ngayon sa lugar ng Negros Occidental kung saan ako na-assign. Sariwang hangin, asul na karagatan at pinong mga buhangin. Ilan lamang ito sa mga kagiliw-giliw na katangian dito sa dalampasigan na aking kinatatayuan. Sa hindi kalayuan, matatanaw ang pier na hindi pa tapos. Kasalukuyan pa itong kinukumpuni ng mga manggagawa. Titiyakin ko na magkakaroon ito ng magandang layout upang sa oras na matapos ang daungang ito ay tiyak na ako na yung pipiliin na magiging CEO ng kumpanya. Alam kong ginagalingan din ni Miguel ang kanyang trabaho. Nasa Bacolod siya kung saan pinapangasiwaan niya rin doon ang paggawa ng daungan ng mga barko. Sa oras na matapos namin ang aming proyekto, tiyak na magiging madali para sa mga tao ang bumiyahe mula Negros patungong Bacolod at vice versa. Sa ngayon, ninanamnam ko muna ang sariwang hangin na humahampas sa akin. Hangin na nagmumula sa karagatan. Nagmumuni-muni ako at baka sakaling may maisip akong magandang estratehiya na ikakatagumpay ng aking proyekto. Sa kabutihang palad, nakapag-relax naman ako at bumalik sa pier upang i-guide ang mga trabahador. Patapos na rin naman ang project na nasimulan na noon ni Lolo kaya kakaunti na lamang ang aking idadagdag. Mula sa kalayuan ay nakatanaw ako ng yate na pumapalapit sa aming pwesto. Gamit ang teleskopyo ay sinipat kung sino yun. Natanaw ko si Miguel na naroong nakatayo sa unahan ng yate. Nakaputing t-shirt habang itim naman ang kanyang pantalon. Nakasuot rin siya ng sunglass na kontra-init. Napabuntong hininga na lamang ako sa inis. Siguro ay balak niyang magtungo rito upang silipin ang aking ginagawa. Gusto niya sigurong manggaya o kung di naman
ay baka paparito lamang siya upang manginis. Hindi rin nagtagal ay nakadaong na ang yate na sinasakyan ni Miguel. Nagpaalam muna ako sa aking mga tauhan. Sinabi ko sa kanila na kakausapin ko lamang saglit ang demonyo na dumating. Mr. Miguel, anong sadya mo, tila pinalid ka na masamang hangin papunta rito? Bungad kong tanong. Mahinahon ako nagsalita para hindi ganoon kabastos ang aking pagkakasabi. Alam kong ikaiinis na naman ni Miguel ang linyang aking binitiwan. Wala lang, gusto ko lang kamustahin yung pinsan-pinsanan ko. Ang kanyang tugon ay walang saysay, kaya napapamewang na lamang ako dahil inaaksay niya lamang ang aking oras. Bumaba si Miguel sa yate at inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Naglakad-lakad siya habang nagmamasid sa bawat sulok ng pier. Mangangamusta ba talaga ang pakay mo rito? O baka naman gusto mo lang mangopya ng project? Wala ka bang sariling strategy? Puro kademonyahan lang ba yung tumatakbo sa utak mo? Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magbitaw ng mga mabibigat na salita rito. Ganito rin naman yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang mga asar, kaya mag-aasara na lamang kami. Hindi ako patitinag sa kanya. Anong tingin niya sa sarili niya? Santo? Ikaw lang naman ang lagi kong iniisip, Miss Amira. Siguro nga'y demonyo yung tumatakbo sa isip ko. Mukha ka kasing demonyo. Sa nakikita ko ngayon, parang gusto na kitang itapon sa dagat. Ang baho mo na rin kasi, parang hindi ka pa naliligo. Pangiinis na salaysay ni Miguel. Tinanggal niya pa ang suot niyang sunglass para lang ipakita sa akin ang nasusuklam niya mga mata. Inamoy-amoy niya pa ako. Medyo nakaramdam ako ng hiya dahil puno na ng alikabok ang suot ko ngayon. Bumalik ka na lamang sa pinanggalingan mo. Nakakaistorbo ka lang sa akin. Siguro, namimiss mo ko, no? Kung miss mo man ako, wala naman akong pakailam sa'yo. Hindi kita namimiss. Walang preno kung saad. Umasta na naman akong pilingera pero wala naman akong pakailam. Kung hindi niya ako gusto at kung talagang wala siyang balak na mangopya ng proyekto, bakit pa siya nagpunta rito? Naiisip ko na napakababaw na dahilan naman na pupunta siya rito para lamang na mangyayamot. Inikutan ko na lamang siya ng mata. Hindi ko maintindihan kung galit ba siya sa akin o hindi. Pakiramdam ko'y pinagtitripan niya lamang ako. Nakakatawa mang isipin pero sa tingin ko, may gusto sa akin si Miguel. Anong miss? Sino ka ba? Okay, I will tell you what's the reason. Ang totoo kasi niyan, inutusan ako ni attorney na ibigay sa iyo yung budget na kailangan mo raw. Saad ni Miguel. Inismeran ko na lamang siya dahil hindi katanggap-tanggap ang kanyang palusot. Dahil pwede niya namang ipadala sa kanyang tauhan ng budget na kinakailangan ko. Tinawag na niya ang kanyang mga tauhan at muli na nga silang umalis. Nagpatuloy na lamang ako sa aking ginagawa. Itinuon ko na lamang ang aking pansin sa trabaho. Ibinigay ko yung best ko para magkaroon talaga ng maayos na proyektong kalalabasan itong aking pagsusumikap. Maraming linggo ang dumating. Lumipas ang ilang mga buwan hanggang sa natapos ko rin ang proyekto. Masaya ako dahil satisfied ako sa naging resulta ng aking pagsusumikap. Batid kong magugustuhan nila ang aking natapos na project. Dumating ang araw na panghuhusga sa proyektong nagawa namin ni Miguel. Okay naman ang natapos ni Miguel na proyektong daungan, pero kampante pa rin ako na ako ang mananalo. Kalaunan, dumating ang resulta at pinatawag kami ni attorney. Labis ang naramdaman kong tuwa nung sabihin ni attorney na ako na ang bagong CEO. Ang pinagtataka ko lang ay hindi man lang nagalit sa akin si Miguel. Natutuwa ako dahil masaya rin siya sa tagumpay ng aking nakamit. Congratulations, Amira. Bati niya sa akin. Dama kong sincero ang kanyang pagkakasabi. Masaya ako dahil tiyak na matutuwa sa amin si Lolo Rafaelo dahil mukhang magkasundo na ang kanyang mga apo. Bit-bit ang bulaklak at kandila ay bumaba ako sa aking motorsiklo. Nilalakad ko na ngayon ang daan patungo sa puntod ni Lolo Rafaelo. Gusto ko siyang kausapin at ibalita sa kanya ang tagumpay na nagawa ko. Ngunit napatigil ako sa paglalakad dahil nakita ko si Miguel na naroong binisita rin ang puntod ni Lolo. Pagkatapos nun, umalis na rin siya. Nakasalubong niya ako at hindi naman siya nag-atubiling umiti sa akin. Sinuklian ko rin ang ngiti si Miguel bilang simbolo na natutuwa ako sa kanyang inasta. Lo, hindi ko sinukuan yung tiwalang binigay mo sa akin. Ikaw po yung naging inspirasyon ko kung bakit ako nagsumikap. Saad ko habang nakaluhod at haplos-haplos ang lapida ni Lolo. Labis ako nagpasalamat sa kanya. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa presensya ni Lolo Rafaelo.
Hinahanap-hanap ko pa rin ang kanyang boses at yakap. Kahit ano man ang aking gawin, wala na ako magagawa pa. Kinalma ko na lamang ang aking sarili at pagkatapos, dumiretso kagad ako sa opisina. Sa araw na ito, ay ipakikilala na ako sa lahat bilang bagong CEO ng kumpanya. Excited ako magmaneho papunta sa opisina. Nang ako ay makarating ay pinatawag na nga ang lahat. Makinig kayong lahat. I introduce to you the owner of the company, Amira Anderson. Malakas na saad ni attorney. Hindi maipinta ang tuwang kasalukuyan kong nararamdaman ngayon. Sunod-sunod ang pagbati na aking natatanggap sa lahat. Ang mga taong nagsitipon-tipon ay nagpalakpakan at napuno ng mga ngiti at hiyawan ng buong opisina. Mas natuwa ko nung makita kong kaisa namin si Miguel sa pagtitipon na iyon. Masaya akong tanggap niya kung ano yung naging resulta sa pagpili ni attorney. Nilapitan ko siya at binati ko pa rin siya ng congratulation dahil alam kong ginawa niya ang kanyang best. Saksi ako kung gaano siya kahusay magtrabaho. Amira, you deserve the success you have today. Usal ni Miguel at labis naman ako nagpakita ng pasasalamat. Pareho nating deserve ang posisyong to, Miguel. Pero mas deserve mo. Nung una, wala akong tiwala sa iyo dahil hindi naman kita kilala. Pero habang tumatagal at sa tuwing magkasama tayong dalawa, tsaka ako napagtatanto na deserve mo ang katungkulang yan. Masaya ako ngayon dahil alam kong nasa mabuting kamay na punta ang kumpanyang pinaghirapan ni Lolo. Dagdag niyang turan, nakipagkamay siya sa akin at niyakap niya ako. Sinuklian ko rin siya ng yakap. Binigyan ko ng pwesto si Miguel sa opisina dahil deserve niya ang magkaroon ng trabaho sa kumpanyang binuo ng lolo namin. Pumasok ako sa dating opisina ni Lolo. Doon ay nanariwa sa aking alaala ang mga panahong naroon pa si Lolo sa kanyang opisina. Nalulungkot ako dahil sa tuwing nakikita ko yung upuan na tila nagsilbing trono ni Lolo, bumabalik sa akin ang mga araw na kasama ko siya. Namimiss ko na ang kanyang mga ngiti at halakak. Nilinis ko ng bahagya ang opisina ni Lolo at pagkatapos ay nagpatulong ako na ipasok doon ang aking mga gamit sa pang-opisina. Tinulungan ako ni Miguel na ilipat ko ang ilang mga envelope na naglalaman ng mahalagang papeles. Naging magkaibigan kami ni Miguel dahil halos araw-araw ko siya nakikita. Mas nahubog ang aming samahan. Habang tumatagal, mas nakikilala ko siya. Hindi pala siya yaong tipong lalaking mahirap ibigin. Madali lang palang mahalin si Miguel. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko aaminin sa kanyang nararamdaman ng aking puso. Sa tuwing umaabsent siya sa opisina, ay parang ang tahimik. Kapag hindi ko siya nakikita, hinahanap-hanap ko siya. Nababaliw ako sa tuwing nagpapakawala siya ng mga kaakit-akit ng ngiti. Ngunit mas nababaliw ako sa tuwing hindi ko siya nakikita. Nababaliw ako kapag wala siya at tiyak na ikakabaliw kong tunay kapag naunahan ako ng iba. Hanggang sa dumating ang araw na niyaya ko ni Miguel na kumain kami sa labas. Kaagad naman akong pumayag. Hindi na ako tumanggi dahil ayokong dayain ang aking puso. Batid kong mahal ko siya kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sa wakas ay nagawa ko ring makasakay sa kanyang mamahaling sports car. Ngayon lamang ako nakasakay sa kanyang auto. Ang inakala kong usap lang ay humantong sa aminan. Amira, kahiyahiyaman ngunit kailangan kong sabihin sa ito. Mahal kita, Amira. Tumigil ang aking mundo sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na mahal din pala ako ng taong mahal ko. Totoo ba yan? Hindi ka ba nagbibiro? Nauutal kong tanong. Nais ko lang kasing kumpirmahin kung totoo ba yung aking narinig mula sa bibig ni Miguel. Oo, mahal kita, Amira. Mahal na mahal. Inulit niya ang kanyang sinabi. Hindi na namin napapansin ang mga pagkaing in-order namin. Magkahawak ang aming kamay habang ang mga mata namin ay nagkakatitigan. Mga matang tila ba nagtatanong at nangangarap? Kung pagbibigyan mo ko na maligawan ka, hindi ko sasayangin ang pagkakataon upang maturuan ng iyong puso kung papaano ko mahalin. Naparalisado ko sa matamis na katagang kanyang sinabi. Nanginginig ang aking mga tuhod. Panginginig na hindi ko alam kung dulot ba ng kaba o kilig. Hindi. Nauutal kong sambit habang palingon-lingon ako nakatitig sa kanyang mga mata. Okay lang naman sa akin kung itatakwil mo yung nararamdaman ng puso ko. Batid ko naman nung una pa lang na hindi mo ko magugustuhan dahil tila bang galit yung puso mo sa puso kong umiibig. Napahagalpak ako ng tawa dahil ang lalim ng pagkakasabi ni Miguel. Sinong mag-aakala na ang Ginoong lumaki sa Amerika ay malalim managalog
Nakakatuwa lang dahil ganoon pala siyang mag-confess. Katuwa-tuwa pero malakas ang dating. Kahit corny ang kanyang sinabi, kinikilig pa rin ako. Dahil doon, nagkaroon ako ng lakas na loob na aminin din sa kanya na mahal ko nga rin siya. I mean, hindi mo na ako kailangan ligawan pa dahil mahal din kita, Miguel. Ang panliligaw ay ginagawa lamang kung hindi ka mahal ng gusto mo. Ngayong pareho naman nating mahal yung isa't isa eh. Tayo na agad. Napatalon si Miguel sa sobrang tuwa. Halos gusto niya ng itaob ang table na nakapagitan sa amin. Tawang-tawa naman ako sa kanyang iniasta. Hinalikan niya ako sa labi at niyakap niya ako ng mahigpit. Pagkatapos ay bahagya niya ako itinaas sa eret inikot. Noong gabi ring yun ay naging mapuso kami sa isa't isa. May nangyari sa amin. Mahirap kasing pigilan, lalo na kung mahal mo yung isang tao. Batid ko rin naman na hindi ako iiwanan ni Miguel. Kinabukasan, sabay kami ni Miguel na nagtungo sa puntod ni Lolo upang ipaalam na mahal namin ang isa't isa. Dahil kung buhay man si Lolo ngayon, tiyak na hindi siya makakapayag sa relasyon namin ni Miguel. Kahit hindi niya ako tunay na kadugo, alam kong itinuturing niya pa rin akong tunay na apo. Nakukonsensya man kami ni Miguel, pero namumutawi pa rin ang pag-iibigan sa pagitan namin. Maging sa aming mga magulang ay hindi na namin tinago ang relasyon namin ni Miguel. Noong unay halos isumpa pa kami ng aming mga magulang, pero pinaglaban pa rin namin ang isa't isa dahil mas masisira yung buhay namin kung tatalikuran namin ang aming nararamdaman. Hindi rin natapos ang isang araw at nagawa naming paamuhin ang nararamdaman ng aming mga magulang. Sumang-ayon sila sa relasyon namin ni Miguel dahil hindi ko naman sila tunay na kadugo. Naging maayos ang lahat, maging ang unang araw ko bilang CEO. Gamay ko na kasi ang kumpanya at ang mga ugali na meron ng mga trabahador doon, pati na rin ang kanilang kakayanan sa pagtatrabaho. Noong simula pa lang sila na yung mga nakasama ko. Hindi naging mahirap para sa akin ang pag-a-adjust ko from worker to CEO sapagkat bata pa lamang ako. Namulat na ako sa mga usaping business at ilan pa na patungkol sa pagpaparami ng pera o pagpapalago ng salapi. Habang naghahanap ako ng dokumento rito sa opisina patungkol sa lupa na aming ipagbibili, aksidente kong nakalkal dito sa ilalim ng mesa ni Lolo ang mga papeles na nakatago sa isang antigong envelope. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Habang paunti-unti kong binubuksan yung envelope, nangangatog ang aking mga braso. Bumungad sa akin ang isang dyaryo patungkol sa mag-asawang ipinapatay ng hindi pa kilalang salarin. Mag-asawang nagmula sa mayamang pamilya. Ang pangalan ng mag-asawa ay sina Krishna Kowel at Anton Kowel. Sino yung mag-asawang to? Tanong ko sa aking sarili nang tignan ko yung petsa ng dyaryo. Kinabahan ako dahil noong 1987 nangyari ang krimen. Taon kung kailan ako isinilang. Dala ng kuryosidad ay hinaluwat ko ang lahat ng mga gamit at papeles na nakakubli sa mesang iyon. May nakita ko mga nakaprinta na larawan. Isa sa nakaagaw ng atensyon ko, yaong larawan ng isang sanggol na kahawig ng aking larawan noong naroong nakapaskil sa aming bahay. May nakalkal din ako larawan na kung saan ay kasama ng sanggol ang mag-asawang biktima ng murder. Napaisip ako ng malalim. Takang-taka ko sa aking nadiskubre. Parang babagsak na ang aking mga luha dahil sa kutob na baka ay ako yung sanggol na nasa larawan. Hindi kaya isa akong Kowel? Ang mag-asawang ito, baka sila ang tunay kong magulang. Nababaliw na akong kinakausap ang aking sarili sa loob ng opisinang yun. Hindi ko napigilan ang pagdaos-dos ng aking mga taksil na luha. Tuloy ako nagkalkal sa mesa habang patuloy na umaagos ang luha sa aking mga mata. Isang USB ang akin nakitang nakalagay sa maliit na kahon. Muli ay nangangatog na ako. Nakatitiyak kasi ako na yung USB ang magbibigay sa akin ng sagot sa mga katanungang kanina ko pa tinatanong sa aking sarili. Marahan kong kinuha yung USB at ng mga oras na yon ay nangangatog pa ang aking mga kamay habang akma kong kinukonekta yaong USB sa aking laptop. Nagring ang aking cellphone. Nakita kong tumatawag sa akin si Miguel pero hindi ko sinasagot ang kanyang tawag. Nakatuon ang aking pansin ngayon sa tangan kong USB. Sa sobrang panginginig, nabitawan ko yung USB at nalaglag iyon sa sahig. Nagsituluan ang aking luha habang pinupulot ang USB. Muli ko itong sinaksak sa aking laptop at nagulat ako sa aking napanood. Para mo ng awa Don Rafaelo, huwag mo kaming papatayin dahil kakaanak lamang ni Krishna. Sambit ng lalaki sa video. Nakita ko si Lolo. Tinututukan niya ng barilang mag-asawa. Sa video na yon,
Maririnig ang umiiyak na sanggol. Makikita sa video na mas bata pa kay Lolo ang mag-asawa. Pirmahan niyo yung dokumentong to. Isalin niyo sa pangalan ko ang pera niyo. Sigaw ni Lolo sa video. Pinipilit niyang papirmahan sa mag-asawa ang dokumentong hawak niya. Sinunod ng mag-asawa ang gusto ni Lolo. Nang mapirmahan ng dokumento, ay magkasunod na pinaputokan ni Lolo ng baril ang ulo ng mag-asawa. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa video na aking pinapanood. Nagkalat ang dugo at napanood ko mismo kung paano naghabol ng hininga ang mag-asawang binaril ni Lolo. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib habang patuloy pa rin sa pagtulo ang aking mga hibang na luha. Ngayon, ako na ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Halakhak ni Lolo at muli niyang pinaputokan ng baril ang mag-asawa. Dahil doon, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang mag-asawa. Labis ang panlulumo na aking nararamdaman. Mas nanlumo ako nung mahagip sa video ang isang sanggol na kahawig ng aking larawan. Kahit tapos ko nang panoorin ang video, kinakabahan pa rin ako. Ang bigat ng aking dibdib. Sobrang sakit dahil ang taong inakala kong anghel ay isa palang demonyo. Naalala ko yung araw na tinanong ko si Lolo kung paano siya naging bilyonaryo. Inakala ko nagmula yun sa kanyang pagsusumikap. Isa pala siyang kriminal. Pumatay siya ng mga tao para lamang sa salapi. Tanga ng larawan at USB ay nagtungo ako sa aming bahay. Nagmamadali ako lumabas sa aking opisina. Luhaan akong pinagtitinginan ng aking mga trabahador. Hindi ko pinapansin ang kanilang mga tanong, bagkus ay nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Hinarurot ko yung aking motorsiklo pa uwi. Nang makarating, ay kaagad ako nagtungo sa sala at tinanggal ang aking larawan na nakapaskil ron. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ng kinagisnan kong ama pero hindi ko siya sinagot. Iwinawaksi ko ang aking ina sa tuwing nagtatangka siyang ako yakapin. Ibinato ko sa kanila ang mga dyaryo, USB at ang larawang aking nahalungkat. Ipaliwanag niyo sa akin yan. Tuloy sa pagtulo ang aking mga luha habang pakiramdam ko nang hihina na ako sa sakit. Sorry anak, nauutal na sambit ng aking nanay. Gusto niya akong yakapin, ngunit winawaksi ko pa rin ang kanyang mga bisig. Sa tagpong to, kahit harapan ko nakikita yung pagluha ng kinagisnan kong ina, hindi ako nalulungkot. Inamin nila sa akin na ako yung batang nasa larawan at batang umiiyak sa video. Diretsahan nilang binunyag na anak ako na mag-asawang pinatay ni Lolo Rafaelo. Hindi raw sa sindikato si Lolo. Dahil daw sa yamang meron ng aking mga magulang, nagawa nila itong ipadukot at paslangin. Hindi ko akalaing kayang pumatay ni Lolo, kapalit ang kayamanan na kanyang makukuha. Ang yaman na meron sila. Ang pera na nagpalaki sa akin ay ang kayamanan pala ng tunay kong ama at ina. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Nabigla rin kami sa pinagagagawa ng lolo mo noon. Dahil ayaw namin na mapahamak siya, hindi na lamang kami nag-ingay. Minahal ka niya na parang tunay na apo dahil gusto niyang bumawi sa mga kasalanang nagawa niya. Patawarin mo kami anak. Usal ng aking ama. Kahit anong paghingi ng tawad man ang kanilang gawin, hindi pa rin nawawala sa aking dibdib ang sakit. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Sa puntong to, hindi ko na alam kung saan ako pupunta o kanino ba dapat lalapit. Kailangan ko bang tumawag ng pulis? Gayong patay na si Lolo. Ilang beses nang tumawag sa akin si Miguel, ngunit hindi ko yun sinasagot. Hindi ako nagpapakita sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko kapag nagkita kami. Baka pati siya madamay sa galit na nararamdaman ko ngayon. Hibang akong narito ngayon sa puntod ni Lolo. Nagsusumigaw ako sa galit habang binabasag at binabali ko ang mga botelya ng kandila at tangkay ng mga bulaklak. Bakit mo pa ako binuhay? Sana pinatay mo na rin ako. Madaya ka. Gusto kitang saktan pero hindi ko magawa. Demonyo ka. Nagsusumigaw kong turan. Ang aking tuhod na nakaluhod ay nagdurugo na dahil sa bubog na aking naluhuran. Maging aking palad ay nagsusugat na rin dahil sa ilang bubog na nagkalat sa lapida ni Lolo. Lumuluha ako habang walang tigil kong pinagsusuntok ang kanyang lapida. Naghalo na ang aking luha, dugo at pawis. Hindi ko naramdaman ang sakit nun dahil mas labis ang sakit buhat nung malaman ko kung anong sinapit ng aking tunay na magulang sa kamay ng kinagisnan kong lolo. Bumalik ako sa opisina upang kuhanin ang ilang mga gamit na aking naiwan doon. Nagtaka ako nung ako ay pumasok
dahil maraming pulang lobo ang nagkalat sa loob. Nasundan iyon ng romantikong awitin. Kasunod nun ay ang paglabas ng nakangiting si Miguel. Naglitawan din ng mga tao na kanina pala'y nakatago. Iniabot sa akin ni Miguel ang isang bouquet ng bulaklak at saka siya lumuhod. Naglabas siya ng maliit na pulang kahon na naglalaman ng isang wedding ring. "Amira, will you marry me?" Alok niya sa akin. Ngunit sa mga oras na yun ay hindi niya batid na galit ang namumutawi sa aking kaloob-looban. Hinampas ko ang kanyang palad na kinagulong ng singsing palayo. Tumayo siya dahil nagulat siya sa aking ginawa. Tinangka niyang magtanong pero sampal ang kaagad na ginawad ko sa magkabila niyang pisngi. Batid kong nadismaya sa akin ng mga taong nasa paligid, lalo na si Miguel, ngunit wala akong pakailam sa kanila. Gusto kong tumakas sa mundong ginagalawan ko. Nais kong magpakalayo-layo. Ayokong magpakasal sa apo ng isang kriminal. Sigaw ko habang dinuduro si Miguel. Baka sa aking mata ang lungkot dahil sa bigat ng problemang aking pasan-pasan. Nasindak ang lahat sa pagsabog ng balita tungkol sa pagkamatay ng aking tunay na mga magulang. Naging laman sa mga dyaryo, balita sa radyo at telebisyon, at maging sa mga social media platform ang patungkol doon. Nabuhay ang dating kaso sa misteryo ng pagkamatay na mag-asawang sina Krishna at Anton Cowell. Inakala ng aking mga kadugo na patay na ako, ngunit ang aking paglitaw ay umalingaw-ngaw sa buong sulok ng bansa. Wala silang nagawa dahil patay na si Lolo Rafaelo. Nakilala ko yung tunay kong lolo at lola. Kinuha nila ako upang patirahin sa kanilang poder. Ngunit hindi ako komportable kaya pinili ko na lamang ang bumukod ng tirahan. Nais nilang ipakulong ang nakagisnan kong magulang dahil sa loob ng maraming taon, tinago nila ang kanilang nalalaman. Ngunit nagmakaawa ko na wag silang idamay. Noong una, hindi sila pumayag. Ngunit sa dulo ay dininig nila ang aking kahilingan. "Bakit mo ko iniiwasan, Amira? Hindi naman ako si Lolo. Iba ko sa kanya. Wala akong balak na saktan ka." Masinsinan kami nag-uusap ngayon ni Miguel. "Ayokong maging ganap na Anderson. Hindi mo nga ako sasaktan. Subalit sa tuwing naiisip kong apo ka niya, nadudurog ako." Madamdamin kong tugon kay Miguel. "Amira, minahal ka ni Lolo dahil gusto niyang makabawi sa kanyang mga kasalanan. Pero minahal kita ng walang dahilan. Mamahalin pa rin kita kahit makasalanan man yung tingin ng mundo sa akin." Sinserong saad ni Miguel. Sa pilitan niya akong hinalikan. Nagpupumiglas ako sa kanyang halik. Ngunit kalaunan, sumabay na rin ako sa kanyang ginagawa. Sa kaguluhang naganap, relasyon namin ni Miguel ang naipit. Sa pagkakataong ito, natagpuan ko na ang aking kaligayahan na noon ko pa hinahanap-hanap. "Amira, handa akong talikuran ng kahit na anong halaga ng salapi para sa'yo. Ikamamatay ko kung pati ako itatakwil mo rin." Bumitiw si Miguel sa pagkakahalik upang sabihin ng mga katagang yon. Ngayon, buo na ang aking desisyon. Nasa 8 gulang na rin naman ako. Kakayanin ko na yung mabuhay ng walang magulang. Ngunit hindi ko yata kakayanin kung pati si Miguel ay mawawala sa akin. Siya ang ituturing kong tahanan, ang aking pahingahan dito sa magulong mundo. Handa akong bumuo ng masayang pamilya kasama si Miguel. Isa kaming engineer. Nais naming patunayan ni Miguel na hindi lamang kami tagalikha ng bahay. Kaya rin naming dalawa ang kumumpuni ng pamilya, nakasalungat ng masalimuot na pamilyang aking kinagisnan.